Kaya lamang nakagagawa ng hindi magandang tao, ng hindi mabuti ang tao, may dilim na naghahari sa isip niya. Tinatanggap niya kung ano yung pumasok sa isip niya. Dapat bago gawin, pag nilayan mo ng mabuti. Katulad ng mga lisya na mga magnanakaw, mga holdapper, nananaig yung dilim, yung mga pumapatay. Nahahawi ang liwanag, ang nangingibabaw ay dilim. Yun ang pagkatalo ng tao. Kaya't kung ang tao'y nasa liwanag, walang gagawang masama sa kanyang kapwa. Katulad ng mga lapastangan sa kapwa, yung mga naninira ng dangal ng kapwa nila. Dilim yaon, nasa dilim. Hindi yaon liwanag. Kaya kung tumatawag kang Panginoon, Panginoon ka ng Panginoon, subalit ang dilim ay pinananaig mo para mong dinadayang sarili mo. Kaya't ito ang pinatatatag ng isang Jesucristo. Yung manira ng kapwa ay isang dilim. Ang kasiraan ng kapwa ay kadiliman. Kaya't ang nais ng Ama, magliwanag na buo ang pag-iisip ng tao upang ang masakit sa iyo ay huwag mong magawa ito. Nang dahil sa kalooban ng Ama ang naghahari at nangunguna sa isip mo at damdamin ay siya pa rin. Mga mahal, kung kayo mismo sa isip at damdamin nyo, hindi nyo kayang batahin ang paglingkuran ng kapwa nyo, para nyo na rin sinabi, sino nga ang magbabata kung wala ang Ama sa isip ng tao, sa damdamin ng taong nagbabatang maglingkod sa inyo. Sa makatwid, ang nais ng Ama, liwanag na kamtin ay manahan kanino man, upang wag madimlan at magulumihanan ng kaisipan, at lahat ng gagawin ay pagnilayan, lahat ng sasabihin ay pagbulayan. Sa gayon, ang tuksong pumapasok ay pinapatay ng maliwanag na pag-iisip, ng pagkatakot sa Ama, sapagkat ang kalapastanganan sa kapwa'y dilim. Kadiliman niyaon. Kaya't kung lahat ng tao'y may liwanag, walang madidimla ng pag-iisip kailanman. At nawa, kamtin lahat ninyo ang liwanag na ito, upang anuman ang pumapasok na nagpapalitot, nagpapagulot, umaagaw sa inyong pagkatao, ay mapatay ng liwanag na tatanggapin ninyo, upang sumibol sa isip at damdamin nyo'y pawang pakikitungo na mabuti, pagpapahalaga sa kapwa, at may pagpapahalaga sa dangal at karangalan. Bakit may nakakagawang ibenta ang sarili? Bakit nakagagawang bumili ng laman? Dahil sa dilim na naghahari. At kung ito ang wala, walang taong magugulapi, walang taong gagawa ng di tama. Mga mahal, iba't iba ang kaganapan na inyong nababalitaan sa daigdig. Ano ang panlaban? Hindi asin, hindi tubig, hindi bigas na sinasabit, sinasakbit sa katawan ng tao, hindi rosaryo, hindi krus ang pansanggalang sa masamang pag-iisip, sa masamang espiritu, kundi ang liwanag ng Ama, ang tunay na kapangyarihan niya, ang siyang tutupok sa dilim na naghahari sa isip at damdamin.
yaon ang papatay sa anumang masamang pagnanasa, pag-iisip na gawin ito. Yaon, walang makatututol at makapagpipigil niyan, kundi ang kapangyarihan ng Espiritu ng Ama, na kung nasa tao ay magagawa niyang gawin, pigilin ang masamang layunin. Ang sipayo ay di nagaganap kung ang tao ay may pag-ibig sa kapwa. Kaya mga mahal, nawa loobin niyong manaig sa inyong liwanag, kamtin ninyong liwanag ng pag-iisip, manahan sa inyong pagliliwanag ng pag-iisip, upang ano man ang pumapasok sa inyong mga isip, mapatay ng liwanag, yamang liwanag ang tinanggap. Ang masamang pag-iisip ay sa dilim. Ang masamang pagnanasa ay sa dilim. Ang iba't ibang hangarin na masama ay sa dilim. Kaya't ito ay pinapatay ng liwanag upang sumibol at siyang mabuhay kanino man. Mga mahal, sumainyong kapayapaan. Net karameneyahana. Net karameneyahana. Net karameneyahana. Kung minsan sa pagnanasa ng kung ano-ano, bakit kumisan maraming madilim ang pag-iisip sa panunood ng hindi marapat? Sapagkat kapag pinanunood mo ang hindi tama at ang isip mo'y umaandar na, papasok na ang pagnanasa. Subalit, bakit ito ginagawa ng tao? Katulad ng salaman. Ang mga bata ngayon, bakit may mga batang nakapag-isip ng hindi maganda? May nababalita, ilang taon pa lamang, bata na kapwa niya, binabastos na tawag ng tao. Sapagkat sa dilim yaon, hindi sa liwanag. Kaya't marapat, bata pa at matanda, kung mahal ninyo ang pamilya, aalisin nyo ang hindi tamang pinanunood ng mga ito. Na ito naman ang gustong-gustong binabahagi ng nasa dilim upang manaig ang dilim at mamatay ang liwanag. Mga mahal, maraming hanap buhay ngayon na nakapagdudulot ng hindi mainam. Sa mga taong marurupok, mahihina at nasa dilim. Subalit kung nasa liwanag kang matimpiin at kaya mong kontrolin, wika nga sa Tagalog, wikang salitang tao, ang sarili mo, na pinananaig mo pa rin ang iyong kapurihan, ang iyong karangalan bilang tao. Kaya, ang panalangin walang humpay, ang siyang isang tigib ng paraan upang ang tao'y magliwanag ang nadidimlan niyang pag-iisip. Kung nanonood kayo ng panuorin ninyo, mga binabalitang nilalapastangan, paano nagaganap ito? Nang dahil sa dilim. Kung may liwanag, walang gagawa nito. Kung nasa liwanag, hindi magagawa ito. Sapagkat mahahabag sa kapwa. Magkakaroon kayong pagkahabag at mananaigang habag at awa sa bawat isa. Kaya sinong lalapastangan sa kanyang kapwa, sinong maninira ng kanyang kapwa, sinong sisira sa kanyang kapwa, ang Ama ang bubuhay sa lahat. Sa lahat ng marapat, sa lahat ng dapat. Kaya't kung tatanggapin lamang
Ang tao'y magliliwanag, matututong ganap, maaakay sa matwid at tumpak na daan. Mga mahal, sumainyong kapayapaan. Alalaong baga, ang tao'y nanonood sa mga panuuring, nasisindak, nagsasabing kawawa yaon, kahabag-habag yaon, subalit walang magawa. At kung minsan, kung sino pa yung nagsasabing kawawa yaon, siya rin gumagawa ng hindi tama. Bakit gayon ang tao? Patotoo lamang ang tao'y marupok at alabok, kaya't pinatatatag, pinatitibay ng bumaba, kaya't naway kamtin ninyo tanggapin ang magpapatibay sa inyong lahat. Net karameneyahanam, net karameneyahanam, net karameneyahanam. Sapagkat kung nagawa mo na, pagkatapos sasabihin mo patawad, nagsisisi ka, wala nang silbi kung may sinira kang mga tao. Tulad ng mga nagsasabing, patawad na patay ko siya. Ano pang silbi kung pinatay mo na ikapwa mo? Mayroon pa bang halaga? O mga mahal ko, bakit di nyo maabot ang layon at nasa ko sa mundong ito? Kailan ninyo ako pagagalakin at aaliwin? Kailan ko mararamdaman ang totoong pag-ibig nyo? Kailan ko makikita ang tamang paggalang? Kailan nyo makikilala ang marapat kong tupdin na sa inyo'y aking magagawa kung ako'y inyong tatanggapin? Ganang kuntsing hindi ito sasambitin at isisiwalat sa inyo. Ganang pagkatao'y di ito gagawin. Ganang hindi nyo nababatid na hirap sa inyo sa pagmamasid. Habang kayo'y minamasdan sa mga nahihirapan na walang pakialamang kapwa nila lang, nang dahil lukob na lukob ng kadiliman, pinangingibabaw ang kadiliman, nadidimlan na buong katawan, ay di ba kaahon sa putik na kinasadlakan. Mga mahal ko, naway maramdaman ninyo ang paglalayon ko sa inyo. Naway pagsumakita ninyong tupdin ang layon ko, sapagkat kayo ang makikinabang, hindi ako. Sapagkat batid ko na ang sa akin at nakita ko na ang sa akin. Ngunit kayo, ano ang susungin nyong nakita nyo na? Ano ang sasapitin nyong batid nyo na? Anong paroroonan nyong naramdaman nyo na? Sa makatwid, mga mahal ko, ang hinahandog ko'y marapat nyong kamtin upang makapamuhay kayo ng naaayon sa akin. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Ama ko, ama ko, ama ko, dilim ay nangingibabaw sa taong di ka makamtan. Mga binuksan mo at bubuksan mo pa, patuloy na likumin at tibayin. Sa kanilang kalooban ika'y manahan at tuwiran nilang kamtin. Sa aki kanila'y dapat marapati. O aking Ama, patawarin mo sila sa kanilang kahinaan at karupukan, sa kanilang kadiliman. Ikaw ang magbigay ng liwanag na mainam. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam,
Nekaramanayahana. Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Purihin, purihin, purihin ang Ama. Sino na ang nakadama? Maligaya ka ba? Sino na ang nagliwanag? Masaya ka ba? Sino ba ang kumilala na may nabago ba sa'yo? Purihin niyo ang Ama kung kayo nga ito. Buhay nga ba ang Ama? Ayon kay Juan. Muling sinabi ni Jesus sa kanila, ako'y yayaon, hahanapin ninyo ako. Ngunit mamamatay kayo sa inyong mga kasalanan. Hindi kayo makapupunta sa paroroonan ko. Sinabi ng mga Hudyo, magpapakamatay kaya siya? Kaya niya sinasabing, hindi kayo makapupunta sa paroroonan ko? Sumagot si Jesus, kayo'y taga-ibaba, ako'y taga-itaas. Kayo'y nasa sanlibutan, taga-sanlibutan. Ako'y hindi. Kaya sinasabi ko sa inyo na mamamatay kayo sa inyong mga kasalanan. Kung hindi kayo maniniwala, ako'y si ako nga. Sino ka ba? Tanong nila. Sumagot si Jesus. Ako'y yaong sinabi ko na sa inyo mula pa noong una. Ako'y yaong hindi nyo kilala. Marami akong masasabi at maihahatol laban sa inyo. Ngunit, totoo ang sinasabi ng nagsugo sa akin at ang narinig ko sa kanya. Ang ipinapahayag ko sa sanlibutan ito. Ano ang ibig sabihin, mga mahal ko? Mapapahamak ka pala at mamamatay ka kung hindi ka magbabago. Kung hindi mamamatay ang kasalanan mo at patuloy na mananahan ito sa iyo, hindi mo tuwirang kakamtin niya ang paroroonan ng isang bumaba lamang para makitungo sa tao na hindi mawawaan, maramdaman ng tuwirang may kadiliman ng pag-iisip, may inggit, may pagnanasa ng laman, may selos, may puot, may galit. Kaya't kailangan ito ang mamatay upang mabuhay kayo at maligtas nga kayo sa kamatayang dapat kamtin ninyo. Yaon ay ang buhay na pangako. Buhay na walang hanggan, kalwalhatiang walang katapusan. Kapag napagtagumpayan mo itong sanlibutan, tunay na kay-inam ng iyong sasapitin sa dako roon, na kailan may di mo pa nasilayan, subalit sa iyo'y hinanda upang ika'y pumaroon. Paano ito maunawaan ng tao? Kung ang isip niya'y may nanunot na iba, parang uod na sinisira ang kanyang pag-iisip na mabuti. Parang uod na naninikit sa kanyang isip na ayaw tumugot, nginangat-ngat, kinakain ang kanyang liwanag. At namamatay hanggang ang sumibol ay dilim. Kaya't ang hindi dapat gawin ay ginagawa niya, na marapat kung nanahan ang liwanag, walang nagawang kasamaan. Mga mahal, paano paroroonan ng tao ang banal kung hindi nga gagawing magsisit mamatay ang kasalanan upang matamo ang kabanalan?
sapagkat ang paroroonan ng taong napili at nasala ay tuwirang banal na hantungan at tahanan. Mga mahal, mapapalad ang hindi nadidimla ng pag-iisip, ang patuloy na nagnanasa sa liwanag at walang minimithing masama sa kapwa at hindi nagnanasa ng anuman sa kapwa, kundi ang ibigin at unawain ang kapwa. Mga mahal, ano ang kaligtasan? Saan makukuha ang kaligtasan ng kaluluwa? Ano ang buhay? Sinong magkakaloob ng buhay na ito? Ano ang kamatayan? Kaya't ibinibigay ang kamatayan ng kasalanan upang mabuhay ang kabutihan. Kaya't binibigay ang liwanag upang mamatay ang dilim. Kaya't binibigay ang matuwid upang makatahak sa tama tumpak na paraan ng Ama ang kanyang mga anak. Mga mahal, ang may pandinig ay nakarinig. Kapag naguguluhan ka na sa buhay mo, hindi na ito liwanag. Kapag natatakot ka na sa bukas mo, hindi na ito sa liwanag. Kapag nababahala ka na sa mamaya mo, hindi na ito sa liwanag. Kaya't mithiin mong makawala ka sa dilim na yaan at nang maghari ang liwanag na pag-asa at malinis na puso ang maging taglay. Ang mga bulong sa inyong mga isip na gawin mo ito kahit hindi tama ay kayang patayin ng papasok sa inyong katauhan. Na parang sa sarili mo ay tama at tumpak, subalit hindi pala tama sa pananaw ng Ama. Yaon ay isang halimbawa kung naninira ka ng kapwa. Ito'y sa dilim, hindi sa liwanag. Pag-agaw sa iyong pag-iisip na mag-isip ka ng hindi mabuti sa iyong kapwa at sirain mo ang buhay ng iyong kapwa. Kaya't pinapatay ang dilim na ito upang maghari ang liwanag at mithiin mong kapwa mo'y aliwin, pagalakin, at huwag mong dulutan ng sakit ng kalooban. Kaya nga, kung mabuti ang layunin ng tao'y nasa liwanag, kung mabuti ang mithiin nasa liwanag, subalit, kapag pumapasok ng iba't ibang pag-iisip, wala na sa liwanag ang pag-iisip na yaon. Kaya't kailangang patayin at mangibabaw ang liwanag. Kung tatanggapin lamang ng tao ang kaloob, sino pa nga ang mag-iisip ng hindi mabuti sa kapwa niya? Sino pa nga bang masasaktan ng bawat isa? Yamang ang bawat isa ay nasa liwanag nga. At ito ang dapat na mabuhay sa tao. Upang mamatay ng tuwiran at mabuhay naman ang nasa ng Ama. Mamatay ang sanlibutang gawa at ang kabanalang paglalayo ng Ama ang mabuhay. Kapag nag-isip ka ng hindi maganda sa kapwa mo, sinisira mo na ng pag-iisip mo ang dilim na pumapasok sa iyo. Kaya't kung nagsusuri lamang ang tao at magninilay na totoo, lahat ng pumapasok sa pag-iisip niyang dapat niyang pigilin ay gagawin niya. Upang ang magawa niya ay pawang mabuting kalugod-lugod sa pananaw ng Ama. At doon, mapapatotohanang salita niya ay siya nga ay tunay na siya nga. Tulad ng sinambit na ako ay ako nga, na walang kapara sa lupa, walang kamukha ang gawa. Kaya't kung tatanggapin ang tao sa lupa, walang dilim na maghahari kanino man. O mga mahal, hindi bibigay ng Ama sa mga anak niyang minamahal ang masama,
Subalit bakit nagiging masama? Nang dahil sa pagtanggap ng tao sa masama. Subalit siya hindi nagbibigay ng masama kanino man. At ang tao ang tumatanggap sa masama, kaya nakakagawa ng masama sa kapwa. Kaya't kung ang mabuti lamang na Ama ang tatanggapin ng bawat isa, sinong magpapahirap, sinong mananakit, at sinong matitigim ng pait na bawat kanyang anak? Wala, sapagkat ang dulot ng Ama ay liwanag, ang kasiyahan, buhay, at kapayapaan na dapat nananahan sa katauhan ng tao upang asawa mo'y igalang mo, kapatid mo'y igalang mo, kapwa mo igalang mo, magulang mo igalang mo, maging sino man sila, kapwa-tao mong mahal mo. Sapagkat naroon ka sa layunin at mithiin na mula sa amang damdamin at pag-iisip na taglay niya'y kaliwanagan. Mga mahal, sumainyo ang kapayapaan. Nawa nga, bilang hindi nyo nasisilayan, subalit nakikita ninyo'y mga mata na nakadilat at ipinipikit ng katauhang sa inyo'y nangangusap. Pagarian nawa kayo ng totoong pagninilay, pagsisisi, at pagbabalik loob sa tunay na Ama ninyong lahat. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan. Mahal na mahal ko kayo. Hindi bagat kung mga tuwiran ka man sa kapwa mo, subalit ang Ama batid ang isip at damdamin mo. Kung magsinungaling ka man sa kapwa mo, subalit Ama'y di mo mapaglilihiman ito, hindi kaya nagkakasala kang anak niya? Halina kayo, mga iniibig ko. Tantuin ang pinahayag ko sa inyo. Limiin nyo ang nasakot layunin ko nang matarok nyo kung sino ako sa inyo. Sapagkat kayo'y aking minamahal na totoo. Nekkarameneyahanam. 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 Sapagkat walang makapaglalapastangan sa kapwa niya at maging sa kanyang sarili kung ang liwanag na mula sa Ama ang nangunguna kanino man. Ang may pandinig ay nakarinig. Magliwanag kayong ganap sa pahayag niyong tinanggap kung tuwirang numukal sa inyong kalooban ay numuot at naghari ganap. Nekkarameneyahanam. 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 Ama ko, Ama ko, Ama ko. Alisin mo ang saro ng dibdib nila. Sa kalooban nila'y maghari ka't madama tulad ng ginawa mo sa aking pagkatao. At sa katauhan ng mga nilingap mo at inalayan upang may pagsigaw ang ika'y buhay sa daigdigan. Tulad ng aking dalangin at pag-ibig sa iyo, huwag manaig ang aking sarili kundi ang kalooban mo. Alisin ang saro sa dibdib kong ito. Nekkarameneyahanam. 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 Sadyang kung tutuparin nyo lamang ang kalooban ng Ama at kung nanaisin nyo lamang sundin ang kagustuhan niya, wala ngang magugupo sa inyo ni isa. Bagkus lahat kayo'y titindig sa matwid at katwiran niya, ang maghahari sa isip at damdamin nyo. Sapagkat ako'y pumarito
hindi kinilala ng tao. Lumisan at magbaba, at pagdakay nagbabang muli, at binaba ng tuwiran. Subalit mangilan-ngilan pa rin ang ganap at makatotohanan. May asin kayo upang namnamin nyo ang lasa ng dulot ko. May tubig kayo upang lagukin nyo at maging laway ito. May puso kayong tumitibok upang makita ninyo kung paano ang damdamin ko'y nilalapat sa damdamin nyo kung tinatanggap nyo'y ako sa buhay nyo. Ganang kuntsing di sasambitin niyaon, ni hindi mabibigkas ang mga kataga ko. Subalit, ang may pandinig ay nakarinig. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Pagarian kayo, mga minamahal ko. Ang nakikipagtotoo, may madarama ito. Buhay po ba ang Diyos? Sapagkat maliwanag ang tinuran, ngunit totoo ang sinasabi ng nagsugo sa akin at ang narinig ko sa Kanya, ang pinahahayag ko sa inyo. Sapagkat maliwanag na sinabi ng Ama, sutil ang mga anak ko, anak, kaya kita bababa upang ang kasutilan nila ay magbagong ganap. Nadidimlan sila, anak ko, kaya binaba kita upang sila'y magliwanag sa iyo'y tumanggap, ako ang tinanggap. Buhay ba nga, Ama? Sapagkat ibang gawa ng sanlibutan sa gawa ng Amang mahal doon sa Kanyang tinatahanan. Kaya't kung ang nagnanasang pumaroon, mimithiin niyang mamatay ang kanyang katauhan. Hindi mamatay na ibabaon ka na agad, kundi mamatay ka sa sanlibutan na panawagan, mithiin, pamumuhay, at kalooban mo'y sukul na sa masamang damdamin. Ang may pandinig ay nakarinig. Sumainyo ang kapayapaan. Kung ang nararamdaman mo'y batid mong hindi tama, itakwil mo. Alisin mo, patayin mo, nang mabuhay ang tamang damdamin mula sa Ama ito. Kung ang pagnanasa mo'y batid mong hindi tama, patayin mo, pakliin mo, huwag mong panaigin sa isip mo. Hambing sa walis, mawawalis mo ang marumi. Ang Espiritu ng Ama, mapaparamang marumi mong isip kung tatanggapin mo, anak niya. Buhay ba ang Ama? Kaya nga, natutokso ka ba? Isa ka nang may asawa. Tukso yang dilim, taglayin mo liwanag at mamamatay ang pagnanasa mo. Sapagkat ito'y hindi sa Ama, ito ay sa dilim. Buhay ba ang Ama? Mahal mo ba ang sarili mo? Nais mo bang maligtas, ngunit natutokso kang magalit sa kapwa mo? Patayin mo ito, sapagkat ito magiging daan, magiging ugat ng kasalanan mo. Kaya't kung may kaligtasan kang minimithi, ang isipin mo'y si Ama mo. Buhay ba ang Ama? Bagot ka na ba sa buhay mo nang dahil sa pinagdaraanan mo? Bakit? Nananaig na ba ang pagkayamot mo? Bakit? Panaigin mo ang Ama at huwag ang damdamin mong pagkainis, pagkayamot nang mabuhay. Ang maramdamin mong puso ay mabuti, ang kamti at pag-ibig. Mahal na mahal
ko kayo. Tuwiran kong tinuturan sa talino ng tao, iba't ibang disenyo ang nagagawa niya. Sa katalinuhang tinanggap ng tao, iba't iba ang nagagawa niya. May magaling sa painting, may magaling manahi, may magaling sa lahat ng tunay na kagalingan bilang tao. Subalit lahat ng galing ninyo'y walang makabubuhay at di makabubuhay ang galing niyong ito. Tanging Ama lamang ang bubuhay sa lahat ng dapat mabuhay. Kaya't ang anumang galing mo, huwag mong gamitin sa hindi tama. At ang anumang kagalingan mo, huwag mong gamitin sa hindi marapat. Sapagkat kung paano ka pinagaling ng Ama, sa magaling mong pag-iisip, sa mabuti, doon mo dalhin, huwag sa masama. Kung paano pinatitibok na maayos ang iyong puso, patibukin mo sa pagmamahal niya, huwag sa pagnanasa ng kung ano sa iyong kapwa. Mga mahal, sumainyo ang kapayapaan. Sa gayon, maging di mo kaano-ano'y may gagalang mo at mamahalin o unawain tatanggapin, sapagkat nasa iyong damdamin ang kalooban ng Ama na binuhay niya sa iyo upang kamtin mo kung sino siyang bumuhay na Ama mo. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Ang tao'y magaling at mayabang, lalo't may pinagmamagaling at ipagyayabang. Subalit, wala pa rin saysay ang anumang kagaling at kayabangan, sapagkat walang tunay na magaling, kundi tanging Ama lamang. Kaya nga, anuman ang kinamtan at naghari kung anuman, manaig pa rin ang katotohanan upang ang tao, Ama, ang mangibabaw. Mahal na mahal ko kayo, tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Yamang naisambit mo, Ama, ang marapat sa kanila. Iyong buksan ang pangunawa, ang nadidimlan ay tanglawan. Mga pagnanasat, pita ng laman na dikain, wasakin mo't mangibabaw ang pagnanasa ng kabanalan. Sapagkat tulad ng tinuran mo ikay mananalat sa sala kang ganap, iyong kahabagan at kaawaan ang sayo'y di mapipili. Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Kay buti ng Ama, kay dakila niya, wagas sa tapat ang pag-ibig niya. Walang maliw magpakailan paman o taong kanyang mga minamahal. Halina kayo, kayo ay magnilay, magbulay sa aking tinuran. Bawat saglit ng buhay, ilagak nyo ang kaisipan sa Amang magbibigay ng liwanag ninyong isip. Gawing marapat na siyang tanggapin, walang malilitot, mababahala kailanman. Halina kayo mga minamahal, magnilay at magbulay. Gawin ninyong magpakasipag sa pagdulog at panalaling ganap. Palalimin nyo ang pagtitiwala, palawakin ninyo ang paniniwala ng Amang buhay, Amang sigla, Amang liwanag, Amang sa inyo'y lahat. Sumainyong kapayapaan, magpakailanman.
Karameneyahanam. Nekkarameneyahanam. Nekkarameneyahanam. Buhay po ba ang Diyos? Ay, kay sarap sa piling ng Espiritong Banal, bakit di namnamin at kamti ng tuwiran? Nawa po, pag tinatamad na kayong manalangin, pilitin niyong pasiglahin. Ang katamaran ay pagiging masipag, sapagkat ang panalangin walang humpay ang magpapatatag sa lahat. Buhay ba ang Ama? Sapagkat gaano ka man kasama kung lagi kang nananalangin, nakikipagniig ka sa Diyos, kaya hindi mo namamalayang bumubuti ka. Subalit gaano ka man kabuti, kung tamad kang manalangin, hindi mo namamalayan na didimlan ka. Buhay ba ang Ama? Kaya, nasaan ka man, ano man ang ginagawa mo, pag sumakitan mong kahit sa isip mo'y manalangin ka tao. Hindi naman hinihingi ng Ama sa'yo. Kung ikay nasa bukid, lumuhod ka muna bago ka manalangin. Sapagkat yung kapwa mong di nakakaunawa ay magtatawa nga sa'yo. Ngunit kung isip at damdamin mo siyang nasa sa'yo, nakapikit ka, gumagapas ka, mulat mong mata mo, mabibigkas mong, Panginoon, habang gumagapas ako, sidlan mo ako ng lakas. Hindi yaong nagmamadali kang gusto mo makasadsyad at makarami kang magapas. Pagkatapos mong maraming ginapas, bukas ganun pa rin ang buhay mo. Pagkatapos ng anihan, ganun pa rin ang buhay mo. Walang naiba. Samantalang buong paggapas ng gapasin, gumagapas ka. May nababago ba? Sa maghapon, magtitinda ka. Araw-araw, tinda ng tinda, tinda ng tinda. Kayod-kayod, wala kang inisip, kundi kumita. Tumatanda ka, di mo namamalaya, nagtitinda ka pa rin. Subalit, subukan ninyo. Kung lahat ng tao ay magkakaisip ng ganito, may oras, may panahon sa Ama, panahon din, ibibigay niya sa iyo. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian, kayo tao. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? O sulong, magnilay kayo kung niloloko kayo ng aking espiritu. Masdan ninyo ang mga nagtitindang inatake, nakawala ba sila sa pagtitinda? Masdan ninyo mga nagtitindang nagkalumpo-lumpo na ang paa, pagkatapos ay magpapagamot na, nasaan ang kinita? Subalit, subukan ninyo. Naroroon ka sa pagmimithi mo sa buhay mong gumanda, Ama mo'y huwag kaliligtaan tuwina, hindi mo namamalayan, nakakawala ka sa pagkaalipin mo sa lahat ng dusa. O tao, magnilay kayo, magbulay kayo. Bagamat tinuran, lahat ay may magandang kapalaran. Kung hinahanap mo'y masamang kapalaran, paano bubuti ang kapalaran mo? Bagamat sinabing hindi pantay-pantay ang guhit ng palad at hindi pare-parehas ang kapalaran, subalit kung ang Amang nasa puso't isipan, hindi kaya pagandahin niya ang kinabukasan. O tao, mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan. Sumainyo ang kapayapaan. Alalaong baga, sulong, gagawin mong gabi ang araw, gagawin mong araw ang gabi, para lamang sa salapi. Pagkatapos may sakit ka, ano ang napala mo sa kinayod mo? Hindi matalino ang tao, kundi nagpapakamangmang sa layunin ng sanlibutan. Subalit kung magpapakatalino lamang kayo, ang maghapon nyo'y sasaya, sapagkat kung walang masamang kapwa-tao kayo, isa man sa inyo, kapwa magpapaligaya kayo sa bawat isa. O tao, mahal ko kayo. Sino pang magpapahamak ng kapwa niya at magiging masama sa kapwa niya, kung kapwa ang bawat isa'y Ama ang nasa kanila? Sa makatwid, hindi nilikha ng tao ang sarili niya, kundi ang Ama.
Kaya yamang ikaw ay hindi ang lumikha sa sarili mo, pabayaan mo ang Ama ang puspos na lumikha ng magandang isip mo. Kilalanin mo siya at tanggapin nang maghabis siya ng mabuti sa iyo at maghaka-haka ka masama na mawala ka sa lupa. Tao, mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, ang may pandinig ay nakarinig. Kailan kaya maaabot ng taong mabuti kong layunin, ang mabuti kong hangarin at handog sa lupang ito? Tao lamang ang sa inyo'y bumigkas, marinig nyo nawa, mga tenga. Sumainyong kapayapaan, pagharian kayo, mga mahal ko. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Sapagkat kung nagninilay kayo, ang mga puno'y nagsisitubong hindi ninyo tinataas, ngunit sila'y tumatangkad, lumalabay mga sanga. Ikaw bang nasa mababa at payak na payak, hindi mahugot at maitaas, nang ikaw ay umunlad? Kung tuwir ang isip at damdamin mo, Ama sa'yo'y nangunguna, mamamatay ka kayang kapinsalahan ay naroon? Kung minsan kaya may nagaganap upang magmulat kayo, at pagnilayan ninyo, ba't nagaganap ito sa inyo? Upang patotohanang nakalilimot ang mundong ito, nakakalimot ang tao, nagpapaalala sa tuwinang Ama, ayaw makinig, mga anak niya. Tao, binigyan kayo ng tenga, mata, at sentido. Gamitin nyo, huwag lamang ang bibig para mangusap kayo. Pagkatapos wala sa puso nyong tupdin ito, paano naging mabuti kayo sa pananaw niya? Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Sino nga ang loloob na pumarito sa tuwina, gayong ang tama ang sinasambit ko? Sino nga ang magnanasang sa tuwina'y pumarito, gayong nasa tumpak ang nasa ko? Di bagat hindi nga ito gugustuhin ang makasanlibutang tao? Kaya mapapalad ang gumugusto. Sumainyong kapayapaan, pagharian kayo tao. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Kung papasok ka sa kuweba at ang isa ay bulag, ikaw ay maliwanag ang mata, sino sa inyong dalawa makasasadsad? Ang bulag ba o ang maliwanag ang mata? Gawin niyong magliwanag kayo upang ang pinapasukan niyong buhay sa sanlibutang ito, mapapasok kayo ng mainam at maluwagan ang kalooban. Sumainyong kapayapaan, pagharian kayo, mga mahal. Sapagkat sa bungad ng kuweba, madilim man at marumi, sa kaloob-looban may lamig na naghihintay, at doon ay mainam ang magiging pakiramdam. Sa inyong bungad ng damdamin may masama man mga tao, kung mahuhugasan at palalilimin nyo sa Ama ito, may mabubuhay at mabubungkal na kabutihan upang mangibabaw ganap sa inyo. Sapagkat kayo'y binuhay sa mabuti, hindi espiritong masama ang nagbuhay sa buhay nyo. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Ang bibig ng tao'y hambing sa kuweba.
Kung mabaho ang niluluwal, nasa bungad pa lamang ang pananampalataya. Kung mabubuti at maiinam malalim na ito, sapagkat ang nagpababaw at nagpalalim, siya rin ang bubuhay. Mahal na mahal ko kayo, tuwiran ko ang tinuturan. Mahal na mahal ko kayo. Nektaramaniyahan, nektaramaniyahan, nektaramaniyahan. Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Napakabuti ng Ama. Naramdaman niyo po bang mabuti ang Ama? Nakilala niyo po ba ang kabutihan niya? Masasabi niyo po bang Viva Ama? Masasabi niyo po bang Viva Cristo? Viva Espiritu Santo. Purihin, purihin ang Ama. Ay, Panginoon ko at Diyos ko, kung pwede lang isubo na lamang at ngatain gagawin. Subalit hindi pwedeng isubo sa inyo ang salitang banal at sabihin nga, eto yung minudo, ngatain mo. Dito hihimayi, nanamnamin, para pumasok sa loob ng katawan mo. Buhay ba nga ba? Hindi pwedeng papasukan ka ng, eto salad, masarap ito, namnamin mo. At pagkatapos papasok sa puso mo, malamig ang pakiramdam mo. Hindi pwede, sapagkat hindi pwedeng pumasok sa puso ang salad. Ano ang papasok sa puso nyo? Kahit kumain ka ng salad, wala pa rin. Papasok to sa bituka, lalabas sa puwit. Buhay ba nga ma? Kaya nawa, matutunan yung gawin, papasukin ang aral, top din sa kalooban, manahan sa kaisipan. Buhay ba nga ma? Paano mo malalasahan ang buti at kabutihan ng Ama kung di mo nanamnamin ang mga aral niya? Ay, anak, kagaya. Buhay nga ba nga ma? Kaya kung minsan, alam mo, mabuting isip mo, ngunit tumalabid, sabi ng Kapampangan, metalabid diya nga na bigla raw nakapagsalita na ng hindi tama siya. Ganun baga? Hindi alam ng tao kumisan. Kala niya ay mabuti pa rin dahil sa isip na pumasok ay masama, na wika ng bibig niyang sumama. Buhay ba nga ma? Kaya mga mahal, magnilay kayong lubos. Sa gayon, mapapaunawa ng Ama sa inyo ang kanyang layon, mapapaunawa sa inyo ang kanyang nasa, mapapaunawa sa inyo ang kanyang gawa, mapapaunawa sa inyo ang kanyang salita, mapapaunawa sa inyo ang kanyang mga at hikain sa lupa. Kay sarap-sarap buhay, lalo na't kung may pagmamahal, tuwirang mararamdaman, wagas at katapatan. Kay sarap-sarap namnamin, kaloob ng Amang mahal, kung inyong pagmamasdan, di nyo masisilayan ang kanyang kalooban na tunay na mapagmahal, ang kanyang pagnanasa na walang pait kailanman. Halina kayo mga anak niya, magnilay kayo. Buhay ba nga ma?
Buhay nga po ba ang Diyos? Ay, napakabuti ng Diyos. Napakabuti ng Diyos. Lalo niyong pagbutihin ang pagkilala sa Kanya at mararamdaman niyong buhay na buhay siya. Tama po ba? Buhay na buhay po ba ang Diyos? Tunay na buhay siya. Buhay na buhay, hindi patay. Buhay ba pananalig mo? Buhay ba pagtitiwala mo? Bubuhayin niya sa iyo ang galak mo. Ay, buhe, sabi ng tao, puro buntong hininga. Alam niyo po, pag dumarating na sa inyo yung parang malulungkot kayo, manalangin ka na, yung totoo, dito nang gagaling, wag dito. Pag dumarating na sa iyo yung parang nadidimlan ka na, magugulo ka na, manalangin ka na, dito nagmumula, wag dito. Buhay ba ang Diyos? Lahat dito, dapat dito. Hindi dito. Ano po? Paano po ba yun? Ay, hindi mo alam. Kapag panalangin mo tapat at totoo, may nararamdaman ka sa katawan mo. Ngunit kapag ang panalangin mo ay puro hingi, sa nguso yun. Buhay ba ang Ama? Kaya pag pinanalangin mo yung kapwa mo na dito nagmula, ang saya ng puso mo. Buhay ba ang Ama? Kaya sa inyong lahat, pagharian kayo ng liwanag, mapuspos kayo ng galak, matigib kayo ng pananalig, pagpalain kayo sa lahat ng pagpapala. Buhay ba ang Ama? Kaya, kung magsusuri lang ang tao, tunay na napakasarap magsuri. Ano? Tulad sa daan, pag nakita mo yung kapwa mo maton, sabihin mo, Diyos ko, patawarin ka na nga, Mama, iligtas ka nawa. Ano? Eh, yung iba, arangkada rin, no? Habulan na sila. Kaya, buhay ba ang Ama? Mga mahal, pagarian kayo, at yung mga bagay na ginagawa na yan ay hindi magagawa ng tao kung may liwanag ang isip. Kaya, papatol ka ba sa dilim na ikaw ay nasa liwanag? Para ka ring nadimlan. Buhay ba ang Ama? Sa inyong lahat, pagpalain kayong ganap. Pumapasok ang lungkot, patayin mo yan sa pag-ibig ng Ama sa iyo. Pumapasok ang pag-aalala. Naturalmente, hindi ka abnormal na tao. Kaya pag hindi nangyari yan sa'yo, at sinabi mo hindi daraganap sa'yo yan, sinungaling ka. Kung si Kristo nga mismo siya na nalungkot Tapos sasabihin mo, ikaw hindi nalungkot? No. Hindi ako naniniwala dyan. Kaya, pag pumapasok yaon, niloloob yun dahil tatalunin ka agawin ka. Ano ang panlaban mo doon? Yung tinanggap mong mula sa Diyos na tinatawagan mo at pinakikipagtotohanan mo. Kaya mamamatay yon at siyang mabubuhay sa iyo. Buhay ba ang Ama? Paano gagawin nyo, Apo Kunching? Ewan ko sa iyo. Buhay ba ang Ama? Magpiko ka nang makakagawa mo yan. Makipagtakip silim ka pa. No? Para bagang batang, hindi mo alam ang gagawin? Kadali. Kilalanin mo ang Diyos mo, yamang tumatawag ang Panginoon ko at Heso Kristo ang tagapagligtas ko, sa puso mo tanggapin, wag sa nguso mo. Buhay ba ang Ama? Paano ko po? Tinanggap ko na nga po. Abay, kung tinanggap mo, hindi ka ganyan. Ano? Sapagkat ang tumanggap ay nakadama.
At ang nakadamay nakakilala, ang nakakilala ay nagbago siya. Sumainyong kapayapaan, mga mahal ko. Buhay ba ang Diyos? Kaya sa inyong lahat, ano ang dapat? Kailangan pa bang lalaki, matanda, bata, babae? Ang mangaral, napipiliin pa ninyo? Hindi. Ang piliin nyo yung Diyos at ang salita niya, kahit sino pa, matatanggap nyo ang mabuti niya. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Sa inyong lahat, magalak. Nawa ang puso nyo nang makadama kayo ng galak mula sa Ama ito. Pagpalain kayo. May tanong ba kayo? Wala na kayong sakit? Talagang walang sakit ang mga anak ng Diyos na ginamot na ang kaluluwa. Buhay ba ang Ama? Kaya, tumayo ka nga. Ay! Malalim ang iniisip mo. Tayo! Sige, tayo. Aba, nakatatayo ka na. Nasaan yung Cecilia? Martilyo. Siya naman ang martilyohin natin. Taas mo nga pa mo. Sabi ko, taas mo, hindi ka humakbang. Sige, upo muna. Ay, wag. Taas. Apakan natin, ha? Sakit ba? Ha? Sakit? Masakit? Hindi. Hindi masakit? Hindi nga masakit, ano? Masakit na. Hindi pa. Hindi. Sige. Taas mo nga ngayon. Yan. Sige pa. Taas. 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 Yan. Taas pa. Sige. Upo. Teka. Umurong ka. Taas mo nga pa mo. Taas mo. Iurong mo. Yan. Hatak. Usod. Hatak. Sige, hatak mo. Lusad mo. Hatak ulit. Yan. Hatak. Nananalig ka bang sa santo-santo, lumalakad ka na? Pag tinanggap mo, teka muna, tingnan muna natin puso mo. Buhay ba ang Ama? Mga mahal, sumainyong kapayapaan, katotohanan. Anong gagawin ni Kunching? Ano ginawa ni Kunching? Anong gagawin pa ni Kunching? Wala. Kahit sa santo-santo pa na tinatawag ng tao sa lupa. Subalit ang sa inyo'y bumababa at umaakyat, may magagawa. Sumainyong kapayapaan, pagharian kayo. Nekkarameneyahanam. Purihin ka, Ama. Buhay po ba ang Diyos? Buhay nga po ba ang Diyos? Amen. Mga minamahal na taga-subaybay, taga-sunod ng gawain ito, sa inyong lahat, mga kapatid na Agnes, LP, Au, Dante, Pat, Baby, ba't wala na? Sa inyong lahat, huwag kayo magtatampo, yun lang pumasok. Sa inyong lahat, pagpapala ng Ama ay kamtin niyong lahat. Ipo. Buhay ba ang Ama? Yung pangalan niyo po ba dito, ganun din ang pangalan niyo doon?
Yung suot nyo ba dito, ganun din ang kasuotan nyo pag, manunuot pa kaya kayo ng salamin doon at manunuot pa kaya kayo ng mga damit para tingnan, sabi ng mata nyo, abay, wala na kayong buto noon eh. Wala na rin kayong laman. Naniniwala po ba kayong may kaluluwa kayo? Naniniwala kayong may espiritu kayo? Aba, yun ang paghandaan nyo. Huwag yung katawan lang. Sapagkat yung katawan nyo, busugin man ninyo ng busugin, sigurado mamamatay yan pagdating ng takda. Subalit yung hindi nyo nakikitang bubusugin nyo at aaliwin, yun ang makikinabang sa takdang panahon. Buhay ba nga ma? Mga mahal, sumayin nyo ang kapayapaan, muli, pagpalain kayong lubos. Tayo na, magsiuwi na, mga lagad. Umilera po kayo ng mainam na hilera